yan na nangyayari. Kaya anong katwiran ni Saldico? Ang pag-a-approve daw sa ng budget both houses. Okay. Sabi niya, yung approval ng 2025 GAA ay ginawa both houses ng Congress at may plenary sessions din at sinunod nila ang collegial process. Nakita ho ninyo? Yun ang sinasabi niya. Kayo pa kinatwiran ni Saldico. Kumbaga, inaprobahan nyo yung BICAM eh. And, sadly, pinirmahan ni Junior. Basahin mo lang, girl, for the record, Madam Chair. Yes, Mr. Magmula Chair. dito, ito number 10 ha, hanggang dito lang ito kasi nga meron na siyang attachment Hindi dito ng hanggang mga project. 100? Basahin mo Sige. nga, dahan-dahanin mo lang para namnamin natin na doon pa lamang sa NEP, doon pa lang sa proposed budget kung saan si Cabral nagsasabi na sa pagbuo pa lang nila ng budget, tumatawag na siya. Hello, Senadora? May gusto ko na bang isingit? Ang 2023 budget hanggang 2025 budget, ang dapat sisihin, walang iba kundi siya. Siya, saka siya. Ang dami nyo pang segue eh. Parang barko lang yan eh. Kung anong mangyari sa barko, walang ibang dapat sisihin kundi yung kapitan, saka yung dalawang alipores niya. Ito yung umutang, pumirma, pinasa sa dalawang buhaya, bago sinaboy sa mga aso nila. Madam Chair, alright, tayo po ngayon ay nakaantabay nga dito po sa magiging desisyon ng Kamara de Representante kasi yung deadline nito pong si Saldico ay September 28. Actually, 28 kahapon yun. Para desisyonan nila. Ano ba ang kinabukasan nitong si Saldico bilang miyembro ng 20th Congress? Yung pong blue notice na sinasabi, kesyo para malaman ng Interpol nasan ba itong taong ito. But basically po, napakadali po ang pwedeng gawin dyan. Kanselahin mo passport tapos. Oo. Diba? So ano na siya, undocumented, right? At maaari nang Pipilitan siya i-deport. umuwi. Kung gugustuhin nyo, ngayon din, iutos mo na sa DFA, kanselahin nyo passport. Okay. Baka may usapin legal, i-file nyo na sa hukuman. Ano pa hinihintay nyo? Anyway, sige po, ito, simulan natin diskusyon na ito. Sa naging liham po sagot nitong si Saldico kay Speaker Bogie D doon sa kanyang deadline, mga kapatid, ano po, deadline ng pag-uwi. Otherwise daw, baka, kasi nga kinansalan na yung kanya medical leave. At ito lang po for the record, Binawi mga kapatid. yung travel authority. Ito po. Sorry po, kapag po sinasabi na ang isang tao ay may sakit, talaga naman dapat meron tayong compassion, baby girl. Of course. Alam niyo ho, kapwa-tao. Di ba? Sinuhur ba naman ang sabi nga may sakit na di ba? May sakit na. Alam niyo ho, parurusahan mo pa. Meron ngayon, itong isang commissioner na nandun ho, may sakit daw po, may cancer. Yung isa po na na-involved dito po sa sinasabing staff ng Senado. Naunawaan natin, we feel the pain. Of course, bilang kapwa-tao. Yung compassion po dapat nasa sa atin di ba? Sa kapwa-tao. Pero mawalang galang lang po, Alam po naman natin kapag may sakit ang ating kapamilya, kaibigan, nakikidalamhati po tayo. Pero bakit ho ba kadalasan sa bayan na ito? Kapag kayo'y malulusog, ang takaw nyo sa pagnanakaw. Pero kapag kayo nahuli na, may sakit na kayo. Nanghihina bigla. Parang ganun po dito di ba? Yun lang po naman. Nagiging mabenta ang neck brace. Ang lusog mo, di ba, nakaw ka na nakaw. Ngayon, nahuli ka, ay lumabas na yung mga sakit mo. Oo, lahat ng na sakit. dapat kaawaan ka na ngayon. I mean, sorry po, mawalang galang Pero na. yun ang nangyayari in the past, di ba? Di ho ba? Hindi lang naman ngayon. Na ang magiging dahilan ngayon ay kasi may sakit ka na, hindi ka na pwedeng ikulong. Saan ka na? Sa ospital na namamahalin. Oo. Di ho ba? Mawalang galang lang po Again, hindi natin sinasabi na huwag kang magpagamot kasi karapatan mo yan. Pero bakit ba laging ganun sa atin? Okay, so ito po muna. Simulan po natin mga kapatid ang diskusyon sa sulat ni Saldico. May bahagi po dito na sinasabi niya na pagpapabulaan doon sa mga paratang laban sa kanya. Ano sabi niya? The insinuation that, on my own, I had made insertions in the entries in the bicameral report and the 2025 General Appropriations Act. The insinuations are, of course, untrue since the bicameral report and 2025 GAA were approved by both houses of Congress at plenary sessions and following the collegial process. Nakita nyo na yung dahilan ng taong ito. Sa mga miyembro ng Kongreso ngayon, kaya nga lagi po sinasabi, maging sila Nery Colmenares itong grupo ng makabayan at ng mga mapanuri po sa budget, ba't ba kayo lagi nagmamadali?
As a matter of fact, bakit ang presidente sinacertify as urgent pa yan? Diba? Ang effectivity niyan, Enero pa next year. Ba't ba kayo nagmamadali? So, sa record po ng Kongreso, mga kapatid, itong pinaka-corrupt na budget daw, 2025 girl, sa lower house, on record ha, ang tanging kumontra lang ay sino? Senator Coco Pimentel. Hindi, sa lower house Sa ako. lower house. Eh, sino pa edi? Makabayan Block. Yung tatatlong makabayan. Oo, Makabayan members. On record. Eh, pati nga si Akbayan, wala sa record eh. Itong si Sendanya. Oo. Inamin niya naman wala sa record eh. So on record ang kumontra lang. Kasi nga po, ito yung katwiran ngayon ni Zaldico. Nakita nyo? Ginamit pa kayong katwiran. Dito po sa mataas na kapulungan, only Coco Pimentel on record na nag-oppose. Pati si Risa Ontiveros lumalabas, bumoto pabor sa budget. Ilisan, yung BICAM report na ibinigay sa iyo ngayong gabi, ngayon mo aprobahan. Yan daw po'y tradisyon sa ating pong kongreso. Tradisyon na dapat nang baguhin natin. Bigyan mo na pagkakataon yung mga miyembro na aralin. Kung totoong aaralin nila ha, pero at least yung iba nandidiyan na talaga may malasakit at may talino, maaral. Kasi nangyayari dito mga kapatid, di ba? Dahil nga certified as urgent, yung kinakailangan ng printing, at 3 araw na pag-aaral, inaalis na. Pwede mo na kaagad inaprubahan mo ng second reading ngayon, bukas third reading, and then tapos na kaagad. Yan ang nangyayari. Kaya anong katwiran ni Zaldico? Ang pag-a-aproba daw sa ng budget both houses. Sabi niya, yung approval ng 2025 GAA ay ginawa both houses ng Congress at may plenary sessions din at sinunod nila ang collegial process. Nakita ho ninyo? Yun ang sinasabi niya. Kayo pa kinatwiran ni Zaldico. Kumbaga, inaprubahan nyo yung BICAM And, sadly, pinirmahan ni Junior. Magamat may mga veto provisions. Hindi ho ba? So sinasabi niya, hello? Sabi niya, hello? Tayong lahat ang nag-aproba kaya niyan. O, diba? Nakita niyo na? Pero eto po. Eto kasi kung ang ating pinag-uusapan ay reform, yan ang dapat baguhin ngayon sa sinasabing tradisyon. Nag-BICAM today. Okay? Printing madalian, bukas approval. So ikaw, ano pang oras mo para suriin yung BICAM na yan? Doon nga nangyari yung mga insertion. Na sinasabi po ni Senator Pamphilo Lacson, sabi niya almost all senators, ano sabi niya? Ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, halos daw lahat ng mga senador ay may insertion. Okay, during the 19th Congress. Kaya sa totoo lang, yung pagharap ni Bernardo sa hearing, maraming kinakabahan ng mga senador. Mawalang galang lang po, lalo na yung nasa 19th Congress. Ulitin natin, klaruhin natin, walang sinasabi si Senator Lacson na illegal yun na nagnakaw ka na kaagad gumawa ka ng insertion. Wala, hindi po sinasabi yon. Kasi nga, per se, hindi illegal ang insertion. As a matter of fact, sinasabi ni Chis Escudero, naalala ko nung siya nagpunta sa ICI, ang tawag niya, legal naman yan kasi ang tawag dyan ay amendments. Budget amendments. Okay, fine. Sige po. So, walang illegal sa insertion. Pero ito ngayong katanungan. Okay. Pwede bang isa publiko ng Senado at ng lower house, sino-sino ang nagkaroon ng insertion? Pangalawa, magkano ang bawat senador sa insertions? At pangatlo, saan nilagay ang mga insertion? Ulitin natin. Okay, para magkaalaman tayo, di ba? Transparency. Mamaya puntahan natin yung ICI na yan na secret ang kanilang hearing. Correct. Secret Secret. Opo. At muli, basahin nyo yung column ni Ma'am. Ni Ma'am Maana Pamintuan, sketches column niya po today. Ang title, mga kapatid, ay Wanted ICI Public Hearing. Okay. She's talking about secrecy Yun. and lack of transparency. At kung bakit po dito dapat talaga isa publiko yung hearing na yan. Ayan po yung mga argumento na tama ho naman talaga. So ulitin natin Okay. Una, sino-sinong senador o congressman ang naglagay ng insertion? Pangalawa,
magkano ang bawat insertion at saan-saan nila inilagay. Sila ba ay, eto girl, ito ang catch dito, sila ba ay naging proponents? Para klaro, tukuyin ang bawat senador kung magkano ang insertion at saan nilagay at ano ang mga specific na proyekto. Sa mga proyektong ito, ilan ang flood control projects? O ilan ang tinaguriang red flag projects? Ano ang status ng bawat proyekto? Sino ang mga kontratista sa mga proyektong ito? Oh, pwede ba? O ngayon, para magkaalaman tayo, magkakatotohanan tayo dito. Kasi nga, ang gusto natin reform, ang gusto natin change, ang gusto natin magkaalaman sa totoo. Okay, ulitin natin ha. Walang akusasyon na kapag po nagkaroon ng insertion siya, magnanakaw na siya kaagad. Wala illegal na, may illegal na agad. Opo, wala. Kasi nga po, legal eh. Pwedeng gawin. Pero yung ang katanungan natin, uulitin natin. Pwede bang ma-identify yan kung sino-sino, magkano, saan, at sila ba'y naging proponents, mga kapatid? Proponents. Sa pag-testify nga po, mga kapatid, dito pong si dating Yusek Roberto Bernardo, marami nga po ang kinakabahan actually, di ba? Kasi nga naman, marami sa kanila ang may kanya-kanyang insertion sa bawat nagdaang budget. Hindi lang nitong 2025. Kasi nga po, naging kultura na at ugali na. Maraming alam itong si Bernardo pero ayaw magsabi ng pawa at buong katotohanan. Meron siyang mga tinatago, obvious ba? Yung kanyang memory ay selective. Yung kanyang memory ay meron lang hangganan. Klarong-klaro ho naman eh. And if you also notice, mga kapatid, kaya po ginagamit natin yung proponent sa salita, kasi nga din po sa affidavit mismo ni Alcantara, ni Boss Henry, kung babasahin po natin ha, kanyang dinitalye yung lagayan na nagsisimula sa NEP pa lamang. Dahil nga sa mga proponents, NEP. Eto mga kapatid, basahin ko po, basahin natin yung parte. Okay. Nito pong yung kanyang affidavit. Basahin mo lang, girl, for the record, Madam Chair. Yes, Mr. Magmula Chair. Dito, ito number 10 ha, hanggang dito lang ito kasi nga meron na siyang attachment Hindi dito ng hanggang mga project. 100? Basahin mo Sige. nga, dahan-dahanin mo lang para namnamin natin na doon pa lamang sa NEP, doon pa lang sa proposed budget kung saan si Cabral nagsasabi na sa pagbuo pa lang nila ng budget, tumatawag na siya. Hello, Senadora? May gusto ko na bang isingit? Marami na tayong nagawa as of now pa lang. Tarantado! Uy, money easy lang. Putragis na hindi mo makukuha sa mura yan. Saka di ba in-endorse ka niyan? Ako na bahala, i-play mo uli sinabi niyan. Marami na tayong nagawa as of now pa lang. Talo, sinungaling, mambubudol, walang yak, garapal. Bolja ano pa? Salaula. Salaula, sakangiwi. Lang yak kahit sino pala talaga mapapamura talaga dyan. Ang kapal ng mukha mo, lulukohin mo na naman yung taong bayan. Wala ka pa nagagawa bongbong simula nung pag-upo mo dyan. Ang binigay mo ha? Perwisyo, sakit ng ulo, gutom, delubyo, alipunga, sa kahirapan. Kung marami ka man nagawa, puro kalokohan. Sige na nga, verse 1. May bago tayong testigo, intro mo na yan. Sa mga pulis. Paano ba yan? May bagong testigo, inunguso ka na. May Orly Gutesa, yung dati yung masugid na bata. 3 times a week, nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Kayong dalawa ng body mo si Saldi ko, kaya pala yung isa, biglang lumipad sa Amerika. Bolja, nakahanda na ba yung mic dyan? Yes, Ben. Orly, handa na ba dyan? Handa na, Ben. Ano pa hinihintay mo? Pakantay mo na yan. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, Teka nga. Ang dami pang segue, doon na sa partisipasyon mo. yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito, yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon,
medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Bulsanino, straight to the point na tayo. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. May pamilya din kami, sige na. Isang, ano na kasi, parang magkaano na. Anak lang. Huwag sana isipin na aking mga kasama Na ano? na nagtatraidor ako. Anak ng bulate naman, no? Yun na nga, nag-traitor ka na nga. Doon na tayo sa kung kailan ka pinasok sa Ako Bicol. Noong December 5, 2004, Yan. na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa PGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Axios Party List. Kaya naman pala tahimik si Rapi eh. Tapos ang ganda pa ng slogan, kakampi ng inaapi eh. Kakampi ng inaapi, baka kakampi ng umaapi. Yung mga naba, aping-api na yan, di mo nga makampihan yan eh. Si Saldi ko nga, hindi mo kaya eh. Wala ka man lang sinabi kahit ano eh. Wala ka pala eh, pang small time ka lang pala eh. Tiklop ka pala eh, ang kaya mo lang puro mga kabit eh. Tapos yung Eric Yap na yan, no, na AXIS din, no, nasasangkot po. Tapos yung isang tulpo, balalay ni Speaker, patayo-tayo lang sa gedli, oh. Tapos si Mina Jose pumasok sa opisina ni Erwin Tulfo. Ang dahilan para daw tingnan yung terrace ng opisina, oh, bumaba daw. Di natin alam kung ano yung bumaba, walang sinabing tubig, oh. Wala po akong dinalang pera. Siya rin ang nakita sa CCTV na pumunta sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. Ito'y para raw tignan ang terrace ng kanyang opisina na bumabaha. Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Ay nako. Sige na nga, Orly, tuloy mo na yung pagkanta mo. Gusto ko yung nasa tono. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Axios Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, sinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig at dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Pagkatapos mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 Makil Street, Taguig. 11 malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po
nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Most corrupt admin. Wala nang makakatalo. Hindi nyo ba alam Pilipinas ang pinag-uusapan sa buong mundo? Kasi nga world's biggest corruption in the history to. Ang magtatanggol lang sa mga to, kung hindi bayad, bobo. Pinag-uusapan tayo ng Al Jazeera, DW News, NDTV, France 24 English, DD India, ABC News Australia, at marami pang iba po. Nakakahiya na yung Pilipinas, pare. Ang liit na ng tingin sa atin ng mga puti. Simula nung naupo to, nagkanda leche-leche. Hindi mahirap ang Pilipinas, pare. Marami lang buhaya sa kabuitre. Ang daming mga issue nito, pare. Iisa-isahin ko sa'yo, makinig ka. Yung gold reserve natin, binenta. Yung pondo ng PhilHealth, kinuha. Yung Maharlika funds, wala nang balita. Tapos ngayon, trilyon-trilyon yung ninakaw nila. Pag tumagal pa tong bongbong na to, palulubugin neto yung Pilipinas. Puta, sumakay ka pa. Yung bansa natin, pare, trending. Dahil sa kawalang yan ni Bongbong, Saldi, Sani Martin. Buong taong bayan, pare, galit na. Pag walang nakulong dito, pare, taga mo sa bato, yung mundo, uuga. Ano yan? Hiling na 2026 budget ng DPWH? Walang yan budget na naman? Wala pa nang napapanagot na magnanakaw nung nakaraang budget na naman. Mahiya naman kayong kakapal nyo, pagpahingin nyo naman yung kaba ng bayan. Kung gusto nyo ng budget, kuhain nyo sa mga demonyo na yan, ibenta nyo yung mga dirty cars nyan, saka yung hinayupak na payong nyan. Ito yung buong total na budget ng DPWH para alam nyo. Mula 2023 hanggang 2026. Itayo mo. Noong nakaraang 2023, yung binigay sa kanila ng Kongreso na pinamumunuan ni Romualdez, 894.166 billion. Noong 2024, 997.885 billion. Ngayong 2025, nagpakawala yung mga animal ng 1 trillion. May butal pa, pang good time ng mga demonyo, 88.8 billion. Biruin mo yung demonyong Kongreso nagpakawala ng trilyon-trilyon na budget. Saan napunta yung pondo ay puro ghost project. Tapos sa 2026, gusto nyo na naman ng budget. Nag-struggle na yung mga Pilipino, tapos kayo puro budget. Fuck shit. Ben, basta't may baha, may buhaya. Loko-loko. Busy talaga. Napipiyok pa ako sa'yo eh. Putragis ka, tawa ka ng tawa. Bumaba ka dyan, buhaya yan eh. Ang 2023 budget hanggang 2025 budget, ang dapat sisihin, walang iba kundi siya. Siya, saka siya. Ang dami nyo pang segue eh. Parang barko lang yan eh. Kung anong mangyari sa barko, walang ibang dapat sisihin kundi yung kapitan, saka yung dalawang alipores niya. Ito yung umutang, pumirma, pinasa sa dalawang buhaya, bago sinaboy sa mga aso nila. Ito, tatandaan mo, Martin. Walang utot na hindi sumisingaw. At walang tayong hindi umalingasaw. Magbabayad ka ng malaki sa lahat ng ginawa niyong pagnanakaw. At higit sa lahat, ikaw na ang pabansang animal at hindi nakalabaw.